Sa gitna ng lungsod ng Mandaluyong, nakatago ang isang lugar na hindi pangkaraniwan sa marami. Ito ang Correctional Institution for Women o CIW, ang tahanan ng mga babaeng lumabag sa batas ngunit naghanap ng bagong simula. Ako si Ivan Laude Ako si Julius Mindres. at ating tunghayan at alamin sa dokumentaryong ito ang totoong buhay ng mga babae sa loob ng selda. Itinatag noong 1931, ang CIW ang naging unang pasilidad sa Pilipinas na nakatuon sa rehabilitasyon ng mga babaeng nakagawa ng mga pagkakasala. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang kapasidad at kondisyon nito ay lalong sumisikip at humihirap. Sa kasalukuyan, umaabot sa 3,297 ang bilang ng mga nakukulong dito. Malayo sa orihinal na kapasidad na 1,008 lamang. Ito ay nagresulta sa 230% congestion rate. Ilang seryosong problema na kinakaharap ng maraming bilangguan sa ilalim ng Bucor. Ang sobrang siksikan ay hindi lamang isang numero. Ito ay direktang nakakaapekto sa kalusugan, kaligtasan, at pagkakataon para sa rehabilitasyon ng bawat babae na nasa loob. Sa ganitong kalagayan, paano nga ba masisiguro ang kanilang pagbabago at paghahanda sa muling pababalik sa lipunan? Dito sa CIW, bawat araw ay puno ng pag-asa at pagsubok. Ang mga babaeng nakulong dito, paggamat nahihiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ay patuloy na nagsisikap na pag-uwi ang kanilang mga buhay. Ngayon, kilalanin natin at ipinggan ang kwento ni Aling Rowena, isa sa mga babaeng na ikinulong dahil na rin sa kasong child abuse. Ating alamin ang totoong kwento, kabi-kabilang pagsubok na kinaharap nito. Magandang araw, Aling Rowena. Maraming salamat po sa pagpayag na makapanayam ako ngayon. Una po sa lahat, paano po kayo napunta dito sa CIW? Magandang araw din po. Napunta ako dito dahil nakusala ko na nagkasala, pero ito na po ang daan para makita ko ang tunay na halaga ng pagbabago. Sa ilang taong pananatili dito sa CIW, ano po ang pinakamalaking hamon na kinaharap ninyo, lalo na't kilala ang CIW bilang siksikan? Pinakamahirap po ang araw-araw na pagkikibaka sa munting espasyo at pribasiya. Minsan, pakiramdam mo ay wala ka ng pag-asa, pero sa tulong po ng programa dito, unti-unti kong natututunan na may pagkakataon para mag-ambag ng positibo sa kapwa. Anong mga programa po ang tinutukoy niyo? At paano po ito nakatulong sa inyong pagbabago? Nagkikilahok po ako sa klase ng pananahe at baking. Bukod po sa mga natutunan kong kasanayan, nabigyan din po ako ng pagkakataong kumita para sa pamilya ko sa labas. Higit po sa lahat, nabigyan ako ng kumpiyansa na may magandang buhay pa na nag-aantay sa akin sa labas. Ano po ang iyong mga karanasan sa loob ng selda? Marami po. Unang-una is wala kaming maayos na tulugan. Ang init, tapos yung iba nakaupo lang matulog. At nakakalungkot kasi minsan na ako dinadalaw ng aking pamilya kasi malayo yung amin dito sa Mandaluyong.
At saka yung lalagayan ng aming mga damit is ang liit lang, 50 liters. At saka naliligo kami ng maaga kasi pagdating ng alas 10, wala na pong daloy ang tubig. Binibigyan po kami ng pagkain 3 beses sa isang araw na nakalagay po sa cellophane. Tuwing umaga at tuwing gabi po kami nag-head count para malaman kung may mga tumataka sa amin. Buti naman po at mayroon kayong naging kaibigan. Ano po ang inyong pangarap sa oras na kayo ay makalaya na? Ang pangarap ko po ang makapagsimula ulit, mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga anak, magtayo ng negosyo gamit ang mga natutunan ko dito, at higit sa lahat gusto ko maging halimbawa ng pagbabago at pag-asa para sa mga katulad ko. Maraming salamat, Aling Rowena, sa pagbahagi ng inyong inspirasyong kwento. Naway maging liwanag kayo sa marami. Mabuhay po kayo. Ang CIW ay hindi lamang isang lugar ng kaparusahan, kundi isang espasyo para sa pagbabago. Mayroong mga programa sa edukasyon, vocational training at psychological counseling na naglalayang ihanda ang mga kababaihan para sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan. Sa bawat araw na lumipas, ang mga pader na ito ay hindi lamang naghihiwalay, kundi nagbibigay rin ng pagkataon para sa bagong simula. Ang CIW ay patuloy na magiging saksi sa mga kwento ng pagkakamali, pagwawasto at pag-asa. Sa paglipas ng mga dekada, ito ay naging saksi sa pagbabago ng pamamalakad at pagtugon sa pangangailangan ng mga babaeng nasa loob nito. Muli kami ang inyong tagapagsalaysay. Nagpapaalam sa inyo mula sa CIW Mandaluyong. Maraming salamat po.